So, ating pag-usapan ay nakita po natin sa Hebreo chapter 12. Yan. Chapter 12. Hebreo chapter 12. Yan. Verse 14. Ang pamilya po tayo dito. Okay. Okay, mga kaplas po ang salita ng Diyos translation. Yan. Pakiplas na lang dito sa dito po ba ay sabi-sabi natin basahin, siguro kung medyo basahin po muna natin dito po sa monitor natin. Okay, pakiplas. Sabi natin isa. Ay, pakiplas po natin ang salita ng Diyos. Yan, translation. So, ito po yung Tagalog. Okay, wala pa. Okay, basahin ko lang po sa inyo. Sabayan na lang po niyo ako po sa verse ko. Okay, sabi nila, pagsikapan ninyo mamuhay ng may mabuting relasyon sa lahat ng tao at pagpapanaw kayo sapagkat kung hindi ba yan ang inyong pamumuhay nyo, hindi nyo makikita ang Panginoon. So, ayun po yung sa translation ng salita ng Diyos. Okay. Sa atin po, nakalagay dito, sa atin dito, sabi ninyo, makasunto ang lahat at pagpapanal sapagkat hindi nyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. So, purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita. Siguro po ay pamilya tayo na ngayon po ay maraming nangyayari. So, ako yung magiging last Friday sa MC na MC. So, ngayon pong gawain ngayon ng leaders at mga warriors sa sama-sama pananalangin. So, every 2 months, every other month, during 27 next meeting. So, ang ginagawa lang po daw kung pamilya tayo sa ginagawa namin pastor, joint prayer, yun lang po. Pero mostly ay puro praise, worship, and prayer. So, nakakatuwa kasi nga po yung isang sumbigan yung kasi yung sasundin pastor, isang pastor sa sundin matotoo siya. Kasi yung kanilang kapilya ay so, yung lupa na pinagpili ka ng kanilang kapilya ay kailangan mangyayari. So, kailangan ito kailangan nila. So, ang problema po ay hindi po wala silang kayanin. Pero nag-pray po siya. Hindi sa pagkain nag-pray. Ano po ba niyo meron po ng bayad? Hindi po ang pinagbayad ng mga. At ito po ay pinagbayad niya kasi ay kapagkaba. Kasi napakalaga po yung mapag natin ang pag-isipin. Nakaraan po ang pinagsabi natin yung guide of the Holy Spirit. Yan pinagsabi natin yung guidance of the Holy Spirit. So yung tatlo ba ng Holy Spirit? Kaya tayo po ay magiging Holy Spirit. Paano po yun? Paano natin pupukuha ang Holy Spirit? So kaya po yung bago din po uwi ay pagkakapalas ko lang ng Friday. Kasi yung pinaka-understanding ko ng sana pa. Kung isang kanila mahahagat sa kasada. At kasi hindi kita daw isang pastor na kausap niya ako sa kanila. Dahil po natin kasama ko dito ang batak ko. Ang kwento niya, dito ako lang yung pastor. Ang debilisip ka ng gagawin tayo. Makapupot siya. Kaya pag-uunod natin ng Holy Spirit kung tayo meron purity, meron tayo holiness, meron tayo pagkakalin. Kailangan natin gagawin, ang mga ginagawa natin, diba sabi sa Santiago, chapter 4, mga principles, isip ko na natin yung mga puso, yung pagpapagod ng puso, yung Holy Spirit, sasabihin ko sa mga principles na tayo ng so, napakalaga po ay sa panahon ito, mabog natin ang God. Mabog natin ang goodness ng God, ma-assume po natin tayo po ay patulang. Kasi sa panahon po ito, sabi nga ng Pastor Taylor, alam mo Pastor, malapit na malapit na. At pinakita na natin, hindi na mahirap para mawala kayo kung ano yung sinasabi ng Bible. Pero po, ang problema po sa atin, minsan po ay, yun nga po, yung pakikinig. Kasi ito minsan marami tayong napapakagalan.
Kasi napakagod natin, sa sarili natin, sa sarili ng tao, kasi yung sinasabi ng daily, at kumisan, at mga pupunta ko ang pinakakilan nila sinasabi ng daily. Yun po ang mga pangalaman. Isa sa pagawin ko ay i-prepare po tayo. Ano ba kung i-prepare natin? Ito ba talaga lahat tayo makakatayo? Actually, dahil dito ako nitong last Thursday sa service po kami sa Patel, kasama po siya kagabi. Tapos siya, si Father Bobby, si Israel, kasi kung kaya nila yun. Ang nila, nakumisan po nila kung kaya nila. At so, 3 times ako napunta sa kanila. Una, wala pa. Pupunta kami ng Sunday, doon kami pupunta dahil may sakit nga daw. Kaya di kami doon, namatay na yung nasa hospital na sa kumpanya. Patay na kaya, hindi namin dito namatay. So, hindi kami pinagawa sa sakit. Makikirami, bumalik kami. Pero every time na nandun ako, nung palang Sunday, bago umalis, bago sa Sunday, pwede ko ba tuloy po kayo? So, siyempre, mag-share tayo ng ulog ba. Tapos, Lunes, punta kami. Tapos nandiyan na yung mga sabi ko, bago umalis, sabi ko, pwede ba pag-pwede ko kayo? Kasi yung pwede, nagsishare ko sila sa iba. At nagkilig na sila ng gawain. Kasi meron sa mga panglalag sila, namatay sa DIA. So, may isang gawain. Hindi mo sila kung gawain dito. Sabi ko, pwede sa pag-pwede. Pwede sa pag-pwede ng gawain ko. Yun nga po, ay sinare natin, pinakikilala natin si Jesus Christ. Kasi yun po talaga ang kailangan ng tao. Alam po ba niyo kung ano age nung namatay? 29 years old. Single mother siya, single mom, at magulo po ang buhay nila. So actually talagang produkto sila ng broken homes. Talagang halos lahat ng nandoon, para bang siguro yun na trend ngayon eh. Laging puro broken homes, puro bunga ngayon ng kaguluhan ng relasyon sa loob ng tahanan. So, marami silang magkakapatid doon pero parang magkakaiba po. Parang mahirap ipaliwanag. Pero ito na po yung takbo ng mundo natin ngayon. Napakarami ang nangangailangan. Kaya ang sinare natin doon ay yung Matthew 11:28. Lumapit kayo sa akin. Sabi ko, hindi naman lang, lahat tayo ay napapagal na. Lahat tayo ay napapagod na sa problema. Di ba? Lalo na sila ay marami sa kanila ay hindi kilala ang Panginoon. At mismo yung nagsabi sa akin na siya ay umaten sa GIL. Ayan po, ay nung tanungin nga natin sa kanyang kalalagayan, sa kanyang kaligtasan, hindi pa sure siya. Kaya nga, ang pangangaral ng salita ng Diyos kailangan po paulit-ulit. Kasi kailangan ng tao yung magkaroon po ng pagkaunawa, pagkakilala kay Jesus Christ. At tayo naman po nauna, dapat ang maging goal po natin makatulong tayo. Ano ba yung maitutulong natin sa tao? Kasi yun po ang gawain natin ngayon, yung extension tayo ng ministry ni Jesus Christ. Kailan po mga kapatid, napakahirap na maging channel of blessing tayo kung tayo po ay hindi karapat-dapat. Kaya nga po, ang pag-aralan po natin ngayon ay ito po, pinamagatan ko po, make sure you are holy. So, tiyakin mo sa iyong sarili na ikaw ay banal. So, make sure to yourself you are holy. Pero napakaganda po mga kapatid, siguro yung tanong na, matitiyak ko ba sa sarili ko na ako talaga ay banal? Actually, yun po nagiging tanong ko sa mga, niiwanan ko sa mga sinisharean ko. Alam nyo, brother, sister, ang nakakaalam lang kung ikaw ay ligtas, ikaw at ang Diyos. Yan ang lagi ko sinasabi. Hindi ko alam kung talagang tinanggap mo si Jesus Christ. Hindi ko alam kung nakinig ka talaga. Hindi ko alam kung talagang pinapasok mo sa puso mo ang salita ng Diyos. At minsan, hindi ko alam kung nauuhaw ka sa salita ng Diyos. Ayan. Manapa, malaman natin, lahat tayo ay may tungkulin. Actually, sa pangangaral, sabi nga po, sa pangangaral, wala tayong dapat pagsisihan. Sa lahat ng ipapangaral natin, tandaan lang natin, maging tapat tayo. Magkaroon ka ng katapatan.
Kapag ikaw ay nagsishare ng salita ng Diyos, maging tapat ka. Maging tapat ka dahil yun po yung sa katapatan po, kung nanatili ka sa katapatan, ibig sabihin yung purity, yung kabanalan ay nasa sa iyo at doon po mamumove yung God para po tayo ay magtamasa ng mga maraming biyaya ng Panginoon. Maraming mga problema na hindi man kaagad na nalulutas, maraming bagay po. Kaya kung minsan kailangan po yung pag-aantay, kailangan yung pagtsatsaga. Hindi natin alam kung anong mangyari bukas. Hindi natin malalaman kung anong mangyari sa kinabukasan. Hindi ang buhay o yung mga bagay na pinangyayari ng Diyos ay kaagad malalaman mo kung ano. Minsan sinasabi nga ni Jesus Christ, hindi ba nung hugasan niya yung kanyang mga paa ng mga alagad? Sabi niya, malalaman niyo ito pagkatapos. Ay, maunawaan niyo ito pagkatapos. Ang gusto ni Jesus Christ, bigyan muna natin ng part yung kanyang gagawin sa buhay natin. Napakalaga po yun. Kaya nga po ay ang mas sure lang natin sa sarili natin, talaga bang tayo ay tumanggap kay Jesus Christ? At talaga bang tayo ngayon ay nakikinig ng salita ng Diyos? Kasi po kung hindi gayon, dinadaya mo ang iyong sarili. Hindi tayo makakatulong. Ang isang tunay na anak ng Diyos o mananampalataya o maglingkod ng Diyos, talaga nag-ano po siya, naghahanap siya. Meron siyang pakikinig. Madalas natin kinukot yan, a good leader is a good learner. Ayan. Ang tanong kasi, ang usay natin magsasalita, pero ang tanong, tayo ba ay gumagawa nito? Sa sarili ko, kaya nga po, ako po ay nagiging open lagi sa mga lumalapit sa akin. Gaya nung po, nung umattend po ako. Actually, talagang hindi ako attend ng meeting na yun kasi meron kami Bible study sa Plaridel. Tumawag ng ating kapatid at hindi daw pwede yung kanyang nanay dahil medyo merong masama pakiramdam. Kaya ang ginawa po natin, ang ginawa ko, sabi ko, hindi, attend ako ng ano. Sabi ko kay Sister Remy, attend kagad ako ng ano. So nag-ayos kagad ako, umabol ako sa MTCF, sa MMC. At kasi po ako'y naglilingkod sa Diyos. Gusto ko makatulong. Lagi yun ang gusto ko sa sarili ko, makatulong. Pero hindi po lahat ng bagay na makita nyo ang nagagawin ko, kaya nga sasabi ko sa lahat ng ating pagtuturo, hindi man lahat ay papalakpakan ka, hindi man lahat ay gugustuhin ka, hindi lahat ay ikaw po ay tatanggapin. As a leaders, yan po ang sinasabi, madalas po namin sinasabi, maging sa mga preacher, maging sa mga leader, sinasabi ko yan, kung ikaw ay gusto mong maglingkod kay Lord, maging handa ka masaktan, maging maghanda ka magtiis, maging maghanda ka na yun nga po, na kumisan yung i-reject ka. Totoo po yan. Kasi po, yan po yung kasi yung ating kahinaan. Halimbawa ako, nakatayo po dito, katulad lang po nyo ako, di ba? O isipin nyo, wala mong pinag-aralan si Pastor, lalo kung kilala nyo ako, paano ako nagsasalita, isipin nyo, hindi man mahusay yan di ba? So, minsan po ay, sa akin po, ang napakalaga, kaya po pinipilit ko, hindi lang pinipilit, sinasamantala ko pagkakataon, nilalakasan ko loob ko, lalo po ganun mga bagay na naroon ako sa isang lugar na may pagkakataon na makapag-share ako ng salita ng Diyos. Kasi hindi ko alam, ingat, 29 years old, namatay, sandali lang, 1 month lang po. Kasi alam niyo kung bakit, yung tao na yun na umiinom, marami siyang kainuman, nandun mga kaibigan. Kaya nga sabi ko, meron ba kayong sound system dito? Buti meron silang speaker na na Bluetooth, yung nabibili ngayon maliliit nga. Tapos meron silang mic. Ayun ang ginamit natin. Nilakasan ko ang boses ko kasi may nagsusugal, may nagiinuman doon. Sabi ko, kung hindi man nyo ngayon kailangan ng salita ng Diyos, pero naniniwala ako, napapakinggan nyo to, nalakasan ko ang boses ko, kailangan nyo si Jesus Christ. Dahil siya nagsabi, kayong lahat na napapagalat at bibigatan sa inyong pasanin, lumapit sa akin, sabi ni Jesus Christ, at makakasumpong kayo ng kapahingahan. Kaya mga kapatid, kung ikaw po'y sigurado sa sarili mo, alam mo ang gagawin mo sa bawat saglit ng iyong buhay. Alam mo kung merong huling panahon, alam mo na yung gagawin mo ngayon para sa pamilya mo, para sa nakapaligid sa iyo. So, kailangan po tayo ay maging bukas po sa kalooban ng Panginoon. Ang kalooban ng Panginoon ngayon ay yung po tayo sumunod sa Kanya. Yung po ang gusto niya. Sumunod tayo sa Kanya, hindi po yung sundin natin kung ano yung ating nararamdaman. Kasi kung nararamdaman natin ay yun nga po, yung tinatamad tayo. So actually, paano mangyayari?
Paano ang mangyayari sa mundo? Paano na? Alam naman natin ngayon, totoo po, na mapakarami nangyayari na ngayon. So, hindi po nga po natin alam kung anong mangyayari, papahintulot ng Panginoon. Meron isang pong barangay officer na nagsabi po sa amin, alam mo, Pastor, nakakalungkot. Kaya kailangan po natin mag-pray at mag-evangelize. Kasi sa baryo namin, merong big-time pusher ang hinuli. Dayuhan lang po yon. Napapansin ko nga dito sa baryo namin dati yung nagtukhang, nagtabaan yung mga adik. Pero ngayon medyo naninipis na naman ang muka at dumadami na naman yung nakikita sa gabi. Ay sabihin, marami naman, balik na naman sa dati. Pero mga kapatid, nakikita ba natin yon? Anong magagawa ko, Pastor? Hindi man ako pulis, hindi man ako militar, hindi ba nyo alam na napakalaki ng mga gawa ng anak ng Diyos? Para po mabago ang mundo. Si Apostol Pablo nga, pag pumunta sa isang bayan, kumisan 2 taon siya doon at pinangaral sa buong bayan ang salita ng Diyos at yung bayan na yon ay nabago. Naalala ko po yung sa Argentina, yung pong revival sa Argentina. Meron pa pong revival, nakalimutan ko yung ibig sabihin yung lugar na yon. Nakalagay po yun sa YouTube, mapapanood po nyo. Meron po isang lugar na talagang totally, dati ay lulong sa alak, pero nung makakilala ang mga tao doon at merong nangaral, merong nanalangin, at doon nagsimula po ang manalangin na hindi po marami, konti-konti lang, Bible study. Pagka ng Bible study, prayer, pinag-pray po, umiiyak sila. Alam po ba yung nagkaroon ng revival? Ang nangyari po, yung pong truck ng mga alak na dinadala doon, isang truck po yon. At wala pong kabawas-bawas, lumalabas din po yon na walang kabawas-bawas. Bakit po? Kasi nabago na po ang buhay ng mga tao doon. Amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah! Kung naniniwala ka, pumalakpak ka. Amen. Palakpakan mo ang Panginoon. Amen. Huwag ang tao. Amen. Hallelujah. Kaya nga po, yun lang po ang talagang magagawa natin, parangalan ng Diyos. Paano natin maparangalan ng Diyos kung hindi po tayo nakakaranas? Ulitin ko po, make sure you are holy. Bakit po? Kasi bawat nakipag-isa sa Panginoon, Jesucristo, ay pinili upang maging banal. Ayan po. Ito yung katotohanan na kayo po ngayon, all believers of the Lord Jesus Christ are chose to be holy. So lahat po tayo ay tinawag ng Diyos, pinili ng Diyos para ano? Hindi po para mag-entertain, hindi po para mag-serve sa sarili, hindi po para tayo po ay magkaroon ng comfort. Ayan, sa ating sarili. Para lang matupad ang ating pangarap sa ating sarili. Because tinawag tayo ng Diyos para sa Kanya. At para sa Kanya, ay yun po ang unang niyang gagawin sa atin. Ephesians chapter 1, verse 1-4. Ayan po. Okay, sabi nga po dito, bago pa likhain ang sanlibutan, ay pinili na niya tayo, upang maging Kanya sa pamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo at upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harap niya. So, purihin po ang Panginoon. Ito po yung maganda na dapat nating ilagay sa ating puso. Nung tayo po nakipag-isa kay Jesus Christ, alam nyo, hindi po yan ikaw lang. Kaya nga po, sabi ko sa inyo, ang kilos ng Holy Spirit, kailan ba kumikilos ang Holy Spirit? Once na may nangangaral, kumikilos po ang Holy Spirit. Kaya nga po, yung pagiging born again, sabay po yun, nangangaral. Yung pagiging born again, sabay po kumikilos ang Holy Spirit dyan. Kaya nga po, kung ang nangangaral ay hindi po, wala po siyang kapangyarihan, hindi po siya kinakasihan ng Maling Espiritu, mahirap. Pero kahit po siya ay born again na, kung hindi naman po siya holy, hindi po siya deserve doon po sa kapangyarihan. Kasi meron po nangangaral, sabi nga po sa Pablo, iba ang hangarin. Gusto po nila makilala, gusto lang magpa-impress sa mga tao, ipakilala na siya ay marunong. Pero wala po sa puso na titingnan niya, yung taong ito ay mapapahamak pag hindi ako nag-share. At minsan, meron nag-share,
pag dumating na yung tindi ng init o pagsubok o yung wala nang makasama, yung mga kasama ay medyo nagpe-fail na, parang pass muna ako, kayo muna ang mayo. So, tatamarin ka na, di ba? Hindi ka nahahayo. So, marami pong mga gawa ng kahinaan ng laman na pwede po na tayo po ay hindi magamit ng totoo ng Panginoon. Minsan, baka po tayo nagagamit lang ng Panginoon kasi po meron lang tayong kasama. Sumasama lang tayo pero hindi wala tayo sa puso natin kung ano yung gawain. So ito po ang napakahalaga. Kasi nga po, kung hindi po natin gagawin to, kung hindi po natin ito gagawin, so papaano po ang mundo? Papaano po ang bansa natin? Papaano po kung, ngayon nga po, babala ko po at paalala sa inyo, tagulan na po ngayon. Sana po yung mga bahay nyo na kung kayo binabaha, itaas na po nyo yung mga appliances nyo, yung mababaha po. Kasi po hindi natin alam kung ano pahintulot ng Panginoon. Bakit po? Kasi sa bansa natin, balik po ulit sa dati. Ang dami pong pinapatay. Hindi ba may pinatay sa Cavite ay naningilan ng utang, di ba? Babae po yun. Tapos pinagchachap-chap, nilagay sa isang, di ba, sa cooler. So nabalita yan, di ba? Nakakalungkot. Pero dahil tayo, kinondisyon na ng devil yung ating isip. Opo. Nung una na hindi pa uso yung rape, pag may narinig nung araw na mayroong bata ginahasa, pinatay pa, galit na galit ako. Galit na galit ako eh. Pero dumami ang mga pangyayari. Nakondisyon na yung natin, yung mind natin. Kaya nga kumisan, hindi na tayo naapektuhan. Ay, may pinatay pala doon. Parang gano'n na lang. Wala na tayong sabi natin emotion na parang yung may galit sa puso natin or naaawa tayo or parang Lord, parang naglolong tayo o naghahanap tayo ng tulong. At alam natin ang tulong natin na makita natin kay Jesus Christ. Alam nyo, ang makakadama lang po ng ganon ay mga holy people. Natandaan po niyo si Jesus Christ sa Matthew chapter 9. Di ba, siya ay nagano sa mga baryo, sa mga barangay, di ba? Sa mga bayan-bayan, nangaral siya. At nung makita niya ang maraming tao, ang sabi si Jesus Christ ay nahabag. Nahabag siya. Dahil nakita niya yung sila ay parang mga tupang walang pastol. At sabi nga niya, maraming aanihin, pero kulang ng mga ani. Ano sabi ni Jesus Christ? Idalangin sa may-ari ng aanihin na magpadala sila ng mga ani. Alam niyo mga kapatid, ang puntos po doon talaga, kung ikaw po ay tunay na alagad ng Diyos, may puso ka ng kahabagan. Ang nakikita mo ay hindi po yung nakikita lang ng sarili mong laman. Kundi ang nakikita mo spiritually, yung mga tao na to, maaaring nga siya, may business, may kotse, alis na naman. Ang tingin mo sa kanya, hindi kayo naiinggit. Hindi, darating ang panahon, magkakakotse rin ako, gaya niya. Hindi ganon. Tandaan nyo, pag ang isang tao po ay nakita mo at talagang totally mahabag ka. Kung minsan nakasakay po ako sa sasakyan, iisip ko, Lord, ilang po kaya ang tao sa lugar na sa sasakyan ito ang nakakilala sa iyo? Eh, Pastor, ba't di ka nangaral doon? Totoo po, hindi ko po nagagawa yon. Kasi po nung ako po ay, nung una, nagawa ko po yun sa ospital, nagawa ko po yun sa street evangelism, nagawa ko po yun sa pero doon sa bus, sa sasakyan po kasi, minsan nagagawa ko, pero hindi po. Kasi mahirap eh. Sa akin kasi baba. Di ba? Parang, naalala ko po yung dito po sa Malolos. Meron pong tatawag dyan na karatig ministry. Alam ba yung karatig ministry? Yung, di ba yung karatig na jeep, paikot-ikot lang dyan sa bayan ng Malolos. Ang gagawin nila, sasakay sila, may dalang trucks, at tapos mag-share sila, pinag-aralan nila yun, mag-share sila for 5 minutes ng gospel. Pinag-aralan nila. Bakit? Ang puso po nila ay nandoon sa pangangailangan ng kaluluwa. Kapag hindi ganito, ang isipin mo lang, ano ba makukuha ko? Paano ba ako, hindi na ako inaano ni pastor, hindi na ako inaano ni leader ko, hindi na ako inaano, paano ko lalakas? Magsisimula po ito sa atin. Kaya nga po sa batas nga po ng discipleship, napakahirap po ba mag-disciple pag hindi talaga handa ang puso. Kaya nga po marami po ang nagtapos ng Bible school, nag-aaral po sila for pastoring, pero hindi naman po sila naging pastor.
Ako po ay nagsimula po, nakita ko yan, may tinawag kaming four gospel. 4 sila magkaklase sa Bible school. Pero hindi sila naging hiwalay, hindi sila naging pastor. Ang tagal. Ang tagal. Buti pa isa himiwalay, nakapagtayo ng isang church. Pero hindi sila magamit. Nakahid lang sila sa church, tumutulong lang sa church. Hindi po talaga naging pastor. Kaya hindi po sapat yung pinag-aralan. Ang mahalaga po, ikaw po ay holy. Merong purity sa iyong heart. Kasi pag ikaw po ay holy, abig sabihin kung may kilos po sa iyo, nagmumove sa iyong ang Holy Spirit, nililid ka ng Holy Spirit, yung guidance ng Holy Spirit. Kaya nga po napakalaga yan. Ephesians chapter 5 verse 25. Ito po yung sinabi sa Bible. Nangyari ito, paanong paraan? Ang sabi niya, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia, ayan po, inihandog niya ang kanyang buhay. Inihandog niya ang kanyang buhay sa iglesia upang ialay ito sa Diyos. Matapos linisin sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig at sa salita. Ginawa niya ito upang ang iglesia ay maiharap niya sa kanyang sarili na nasa kagandahan nito, walang anumang dungis o ni kulubot man, banal at walang anumang kapintasan. Actually, mga kapatid, kung pag-aaralan po natin ng Biblia, may katuruan po tayo at yung pinaghahanda natin, malapit nang dumating ang Panginoon. Ang pagdating ng Panginoon, actually, yung rapture, ito po yung pinag-uusapan po ngayon ng marami po na sa nangyayari po sa panahon na ngayon, parang marami na ang nagnanais na dumating na sana ang Panginoon. Actually, ngayon po natin naranasan yung nakasakay sa kulong eh. Pero yung hangin, nagtatago ako sa hangin kasi nakakapaso. Di ba? Makapal na nga yung balat ko pero napapaso pa ako eh. Napakainit. At tapos natutulog ako, pinagpapawisan ako, 2 bintalon nakatapat sa akin, pinagpapawisan ako. Ano pa kaya ang ina-expect nyo? Sinasabi ng mga scientists, na-analyze nila yung mga nag-aaral na year 2000 ganito, 2050, 2030, ito na mangyayari. So, kung yun ang paniniwalaan mo, matatakot ka, di ba? Pero paniwalaan ng Biblia, kasi nga, maaaring dumating nga yun, pero hindi natin alam, bago dumating ang araw na yun, 2030, 2050, nag-rapture na. Kasi ito na yung pinag-uusapan ngayon. Mga kapatid, tandaan nyo, ihaharap tayo sa Diyos, ihaharap tayo sa Kanya, kay Jesus Christ, ng malinis, walang dungis, banal, at walang kapintasan. Sino ang gumawa noon? Si Jesus Christ. Nung mamatay siya sa krus. Kaya nga mga kapatid, kapag tayo hindi namumuhay sa kabanalan, hindi tayo sure na tayo holy, walang kwenta sa iyo ang kamatayan ni Jesus Christ. Di ba? Kasi hindi natin binavalue. Okay, kasi hindi naman po nangangahulugan na perfecto tayo. Kasi masasabi ko ba sa inyo na ako nung tumago sa Panginoon, wala na akong kasalanan? No eh, hindi po. Hindi totoo yun. Manapa, sasabihin ko sa inyo, lagi kong chine-check ang aking sarili. Kapag ako'y nagkamali, lagi akong humingi ng tawad. Ayan. Sabi mo sa katabi mo, humingi ka ba ng tawad? Ayan. Ba nagkamali ka? Or, pinatitigas mo ang sarili mo, na sabihin mo, ako'y tama. Actually, kung titingnan po nyo, kaya nga po sa mundong ito, mamili tayo ng ating pakikinggan. Ano ba? Si Satanas kasi, nung nag-rebelde siya sa Diyos, sabi niya, aakit ako, lalagpasan ko, akin, di ba? Yung ganung mga salita, yung parang pagiging selflessness, iyon po ay salita po ni Satan. Ako, akin, ba? Laging mahalaga yung akin, mahalaga yung ako. Pero mga kapatid, kay Jesus Christ hindi. Kahit nga siya sampalin, suntukin, siya ipako sa krus, di ba? Ano yung nasambit niya nung siya ipako sa krus? Bat-bat na siya ng sugat, duguan na yung kanyang katawan, di ba? Lupay-pay na siya sa pagod. Tapos nung ipako pa sa krus, hindi ba? Ang namutawi sa kanyang bibig, hindi ba? Patawarin mo sila, Ama,
sapagat hindi nila nalaman ang kanilang ginagawa. Nandoon pa rin yung pagpapakababa ng Panginoon. Nandoon pa rin yung kanyang desire na ang tao ay maligtas. Hindi para sumpain. Totoo po yan. Kaya nga sabi nga noon, John chapter 3, verse 17, isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan ang sanlibutan, kundi iligtas ito sa pamamagitan niya. At nangyari yon nang mamatay si Jesus Christ. At ang nangyari doon, nang mamatay si Jesus Christ sa krus, hinugasan tayo, nilinis tayo. Kaya nga yung iglesia po, na tunay na iglesia ng Diyos, malinis. Amen. Sabihin mo, malinis ka na. Sabihin mo sa katabi mo, malinis ka na. Huwag mo dayain ang iyong sarili. Ang dumadaya lang po sa atin ay yung ating sarili. Sabi natin, sa iglesia, hindi po ito yung samahan lang. Hindi po. Ito po yung mga hiniwalay. Kaya lang po tayo nagkakaiba-iba. Kaya nga, kung natandaan niyo yung preaching ko, kaya lang po tayo nakakagulo-gulo dahil nga po doon sa hindi tayo nililid ng Holy Spirit, nalilid tayo ng emosyon, nalilid tayo ng ating mga pangangailangan, hinahanap. Gusto natin masatisfied ang ating sarili. Pero mga kapatid, hindi ko po sinasabing masama yan. Kaya lang sa spiritual na buhay, para ka lumago, ang kailangan po kasi talaga doon, totally, makatulad ka ni Jesus Christ. Sa Tito chapter 3, verse 6 to 7, ito pa rin ang naging dahilan. Kaya sigurado, kaya masisure mo na ikaw ay holy. Ayan po. Tito chapter 3, verse 6 to 7. Verse 6, masaganang ipinagkaloob ng Diyos sa atin ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na Jesu Kristo upang tayo'y gawing matuwid. Sa ibang salin po yan ay gawin tayong banal o gawin tayong matuwid sa pamamagitan ng kanyang kagandahan loob at tayo'y maging tagapagmana ng inaasahan nating buhay na walang hanggan. Ang tagapagmana ng buhay na walang hanggan ay mga taong saganang tumanggap ng Holy Spirit na ang layunin ay tayo po'y gawing matuwid, pawalang sala, linisin, gawing pure, gawing holy. Kaya nga po huwag tayong padaya sa ating sarili na sabihin natin, tama ako. Hindi po. Kahit po kaming tigapangaral, lagi po namin sinasabi, at sinasabi ko sa inyo, after na ako'y mangaral, humingi ako ng tawad sa Diyos. Kasi po hindi ko po alam kung ako po ay may nakapagsalita. Hindi ko po sinasabi may nasaktan ako. Hindi ko po pinagsisisihan yon kung ano man ang narinig ko sa akin. Ang masasabi ko sa inyo, naging tapat ako sa Diyos. Iyon po. Kasi po kung ang sasabihin lang natin ay gusto marinig ng bawat isa, di nandun na tayo sa last spirit na sinabi sa Bible, na mamimili ang mga tao ng kanyang pakikinggan lamang. Amen? Sa panahon ngayon, ano dapat mapakinggan natin? Yung ituwid po tayo. Kailangan po yan. Kasi pag hindi po, ang dami pong mapapahamak at ikaw mismo maguguluhan kung paano ka pagkapalain ng Diyos. Kaya hindi po makamove ang Holy Spirit. Alam natin ang Holy Spirit, siya nagbibigay ng tunay na kapayapaan, ng pagpapala. Ayan. Pangalawa, makatulad tayo sa Panginoong Jesus, sa kanyang kabanalan. To be conformed to the image of the Lord in purity. So, yun po ang napakahalaga. Sabi ng Romans chapter 9, verse 29, opo, napakahalaga ng tumutok po tayo sa bawat salita ng Diyos. Kasi dito po tayo mapapanuto, hindi po kung maghahanap tayo na maghahanap sa ibang tao, wala po tayo makikita maganda. Kasi kahit po pastor, kahit sino, makakita ka ng kamalian. Romans chapter 8, verse 29. Ayan. Ang sabi po dito, Romans 8:29. Sabi po dito ganito, sapagkat sa simula't mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging kanya. At ang ito'y pinili niya upang maging katulad ng kanyang anak. Sa gayon, siya ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. So, ang sabi dito ay, ang mga ito'y pinili niya upang maging katulad ng kanyang anak. Paano po tayo makakatulad ng kanyang anak? Alin ba yung matangos ang ilong? Alin ba? Hindi po yun. Hindi po yung physical appearance. Hindi po ito, kundi yung character. Yung kalikasan ni Jesus Christ. Ano ba yung kalikasan ni Jesus Christ? Kalikasan ni Jesus Christ, siya namumuhay sa pag-ibig. Siya'y mahabagin. Di ba? Yung kanyang karakter. Kahit siya'y saktan mo, hindi kanya gagantihan. Di ba?
kahit anong gawin mo sa Kanya, gagantihan Kanyang mabuti. Tama? Yung character ng God. Kaya nga po doon tayo nagkakamali. Minsan, akala natin okay na tayo. Hindi po. Kaya nga kung tayo po ay magtatyaga o magpapatawad, di ba tinuro na, paano pagpapatawad? Walang hanggang pagpapatawad. Kasi ang Diyos ay walang hanggan ng Kanyang pagpapatawad. Maliban na lang pag dumating na ang rapture, wala nang awa-awa. Kapag naiwanan ka, ang hirap. Iyan po ang itatak natin sa ating isip. Hindi po tayo nag-i-entertain, hindi po tayo, kundi tayo po ay nag-i-equip. Hinahanda po natin ang tao sa pakikipaglaban. Hello? Sabi mo sa katabi mo, handa ka bang makipaglaban? O sasabihin niya, sino ba kaaway ko? Hindi mo alam. Sabi sa Bible, ang kaaway natin na hindi dugo at laman. Ang kaaway natin na espiritu, ang mga demonyo. Ayan, tingnan mo yung katabi mo. Hindi iyan ang demonyo. Yeah? Tingnan mo. Di ba? Kung minsan iyan ang demonyo. Yeah. Sa galit. Diba? Hindi nyo alam na paglalalangan tayo ng sarili natin, nabubulungan tayo ng salita ng dyablo, binibigyan tayo ng pag-aalinlangan, binibigyan tayo ng mga bagay na mga negatibong kaisipan na minsan napapatigas natin na hindi natin alam, hindi na tayo nakaalay sa kalooban ng Diyos. Kaya nga po, make sure you are holy. Kasi ang gusto ng Diyos, makatulad tayo ng kanyang anak. Paano tayo makatulad ng kanyang anak? Hanggang kailan ka magtsatsaga? Hanggang kailan ka magpapahinuhod? Hanggang kailan ka mag-uunawa? Ang Panginoon, hindi tumitigil sa pangunawa sa atin. Kahit tayo magkasala, hindi ba? Patuloy yan dyan. Ang dami po. Kaya kung titignan po nyo, maraming tanong. Kaya nga sinare ko doon sa patay. Kung kilala po nyo, look up, hanapin nyo sa YouTube, si Abilino Local. Siya po ang founder ng Oksugang. 14 ang kanyang napatay. Sabi ko doon sa Baliwag. Alam po ba nyo, nung siya makakilala sa Panginoon, narinig niya yung sabi niya, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal. Kasi napapagal na siya. Gusto niyang laging pumatay. Kahit sa loob ng bilibid. Dahil wala na siya, hopeless na siya. Kasi 4 na beses ang hato sa kanya habang buhay. At iniisip niya, doon na siya mamamatay. Kaya ang ginawa niya, dinadamay na lang niya yung maraming tao. Ayan, lagi siyang may dalang balisong para pag mayroong na-trip siyang gusto sasaksakin niya. Pero dumating ang pagkakataon, may dala siyang balisong, napasok siya sa gawain ng born again sa loob ng bilibid. Nakarinig niya yung sinabi ng pastor, kayong lahat na papagal, bibigatan, pagod na siya. Yung isip niya, nawawala na, hopeless na siya, iniisip niya, dito na ako mamamatay. Tanggap na niya. Pero nadinig niya, lata-lata na siya. Oo nga, tinanggap niya na wala na siyang pag-asa. Pero pagod ang kanyang kaluluwa. Hindi siya masaya, kahit nakapatay siya. Sa bawat araw na ginawa niya, nagtayo siya ng gang, Oksugang. Hindi siya masaya. Kinikilala siya, hari siya doon sa loob. Pero hindi siya masaya. Narinig niya ang salita ng Diyos, tumimo sa kanyang puso. Pagod na pala siya. Pagod na. Tingnan mo yung katabi mo, pagod na ba yan? Puro problema, paikot-ikot. Pagkatapos sa problema, eto na naman. Kung hindi mo titingnan mabuti kung ano talaga ang sanlibutan, hindi mo naunawa ng sanlibutan at hindi mo kilala ang Diyos, mapapagod ka. Ako pagod na, pakakaisip ng problema. Alam niyo ang kaaliban ko, ang Diyos. Kasi kung wala ang Diyos, wala na ako dito. Ba't ko kayo pagtsatsagaan? Di ba? Ba't daw pagtsatsagaan? Di ba? Kasi ang hirap di ba? Masasaktan ka. Di ba? Merong pong, kaya nga sabi ko sa inyo, hindi naman lahat pag ikaw ay naging leader, sabi ko, kaya nga yun ang sinishare ko naging handa ka na ikaw ay palakpakan. Maging handa ka na ikaw ay i-reject. Ikaw ay pasakitan. Hindi ba? Yun ang natural, di ba? Sa social media, di ba? Yung natawag na nagbabas, ano ba? O tinanong ko, ano ba, nagbabas? Kala ko yung sumasakay sa bus. yung palang naninira, di ba? Parang ganon. So, merong ganon. Hindi nawawala. At possible po. Kaya nga po sa church, make sure, ikaw po yung nasa church na, sa iglesia ka na, make sure you are holy. Kaya nga po, 1 Juan chapter 3, ito po ang sabi. 1 Juan chapter 3, ayan po. Verse 1,
to 3. Sabi dito, tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinawag tayong mga anak ng Diyos at iyon nga ang totoo. Ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga sanlibutan ay hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos ngayon. Ngunit hindi pa nahayag ang magiging kalagayan natin. Ngunit alam natin sa pagdating ni Kristo, tayo'y magiging katulad niya sapagkat makikilala natin kung sino talaga siya. Kaya't ang sino mang may ganitong pag-asa kay Kristo ay nagsisikap na maging malinis tulad niyang malinis o pure. Kaya nga po napakahalaga po. At ito po ang patotoo pa. Sa verse 9, ang mga anak ng Diyos, tayo po yon, nasa iglesia, ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat nanatili sa kanila ang binhing mula sa Diyos. At dahil ang Diyos ang Ama nila, hindi sila maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Yung binhi, yung bagong buhay, yung karakter ng God, ibinigay na sa atin. Kaya nga yung pag-iisip ni Kristo sa 1 Corinto sinabi, sino magpapawayo sa Panginoon? Hindi ba't ang pag-iisip ni Kristo nasa atin? Diba? Hello, yung katangian ni Jesus Christ ibinigay na sa atin. Totoo ba yung pastor? Kaya nga nahabag ka eh. Kaya nga meron po tayong, minsan nahabag tayo, hindi po niya naiintindihan. Kaya lang po, napipigilan yan kasi nga po nasa laman pa rin tayo eh. Malaking pangangailangan ng laman sa araw-araw na ginawa ng Diyos. Sa bawat araw, kailangan ng pera, kailangan kumita. At yan po tayo tinitira ng kaaway. Di ba? Yung gutom, yung pangangailangan. Kaya nga nung tukso si Jesus Christ, hindi ba nung magutom siya, di ba? Kung ikaw ay anak ng Diyos, nagugutom ka, gawin mo tinapay ang batong ito. So wala naman sinabing kung nagugutom ka. Sabi nga, kung ikaw ay anak ng Diyos, gawin mo tinapay ang batong ito. Kasi nga si Jesus Christ ay 40 days, 40 nights na nag-iyuno. Ano nagawa? Ano sinabi ni Jesus Christ? Nasusulat. Hindi sinabi niya, sige nga, oo nga, nagugutom na ako. May kapangyarihan ako, gagawin ko nga ito. Salamat sa iyo. Sana pinagpasalamatan pa niya yung diablo, si Satan. Hindi. Kundi sabi niya, kinontra niya, nasusulat, hindi lamang si tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa pig ng Diyos. Sino kalakusap niya? Si Satan. Amen? Tingnan niyo, si Satan, hindi naman tao kausap niya eh. Pero ang sinasabihan niyan tayo. Hello! Ang ibig sabihin, kung si Satanas ay nagsasalita sa iyo, huwag ka nang umatin, huwag ka nang magbasa ng Bible, huwag ka nang mag-born again, wala naman nangyayari sa buhay mo. Nasusulat. Ganyanin mo si Satanas. Yan ang panlaban natin si Satanas. Sino kausap ni Jesus Christ? Tao ba? Yung application ngayon sa atin na bumabasa, yun po, sa atin na yun. Hello? Kaya ang panlaban mo kay Satanas, salita ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, salita ng Diyos sa panlaban mo. Mananalo ka. Amen? John chapter 17, tingnan po nyo. John 17, kung ito po ay pinagbabalik-balikan nyo, yung panalangin ni Jesus Christ, tingnan po nyo. John 17, ayan, 14 to 17. Ayan po. Okay. John 17, ayan po. 14 to 17. Ang sabi dito, okay, naibigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinapuutan sila ng sanlibutan. Tingnan po nyo, sapagkat hindi na sila taga-sanlibutan. Tulad ko na hindi na makasanlibutan. Hindi taga-sanlibutan. Ayan. 17. Hindi ko dinadalangin kunin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. Ayan po, verse 16. Hindi sila taga-sanlibutan, tulad ko na hindi rin taga-sanlibutan. 17. Ibukod mo sila, italaga mo sila, ibukod mo sila para sa iyo sa pamamagitan ng iyong katotohanan. Ang salita mo, ang katotohanan. Hello. Kaya mga kapatid, kung ikaw po ay, ma-sure mo na ikaw po ay holy,
pagpahalagan mo ang salita ng Diyos. Manatili ka sa salita ng Diyos. Amen. Kasi sinabi ng Hebreo chapter 4, verse 12, Hebreo chapter 4, verse 12, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Pag ito po ay nasa buhay mo, kikilos po yan, gagawa yan. At pag sinare mo ito, kaya nga po kung di ako nahiya, kung ano yung ginawa sa akin ng Panginoon, sinapasa ko sa tao. Kasi marami kong pinaniniwalaan sa sarili ko. Mas mahal ko ang sarili ko nung araw. At mahigita ko sa marami. Kasi, bakit kanyo? Marami ko nakikita. Nakakita ko ng mga duwende, nakakita ko ng ganito, marami ko ng karanasan. Hello, marami kong sinamahan. Marami kong napanaginipan. Marami kong nakikita. At naranasan kong, ayun po, sistensyahan na mamamatay na ako. For 24 hours, mamamatay na raw po ako. Doon ko naranasan ako po, ano may tag doon? Yung burol, yung pinagmalamayan. Hindi ako inuwi sa bahay namin, sa bahay ng lola ko, ng lolo ko, sa father's side. At doon nakatipon ng mga kamag-anak namin, inaantay nilang mamatay ako. 9 years old pa lang po ako noon. Medyo alam ko na po ang nangyayari. Dinig na dinig ko yung paghuhuntahan, yung parang lamay, may nagsusugal, mayroong ano, di ba? Inaantay nila mamatay ako. Kaya mga kapatid, hindi ko po tinataas ang aking sarili, pero sinasabi ko lang po sa inyo, ngayon ko po naunawaan na taga mabuti ang Diyos. Noong pa man talagang gusto na akong patayin ng dyablo. Noon pa man talagang ginugulo ng dyablo ang isip ko. Gulong-gulo na po ako noon. Takot na takot ako sa sarili ko. Iniisip ko, paano ako mag-aasawa? Marami nagtatanong ganyan, mga kabataan. Paano ako mag-aasawa na ako? Paano ang buhay namin? Ang hirap na ng buhay ngayon. Di ba? Meron ganyan, may takot. Hello, paano na yung mga nagpapaaral? Paano na yung anak ko? Pag-aaral ko ba ito? Di ba? Kaya minsan nakatutok ngayon. Di ba? Iba ngayon, pag-iipon ng pera. Kailangan ginagrab lahat ng opportunity. Di ba? So, hindi ko po sinasabing masama yan. Kaya lang po, hindi ko po sinasabing balansehin nyo. Kasi kung babalansehin nyo, hindi naman ang oras ng paglilingkod sa Diyos ay katulad ng pagtatrabaho. Hindi po. Actually, yung pag-pray nga, ilang oras lang tayo nagpe-pray. Ilang oras lang tayo nagbabasa ng Bible. Kung minsan nga, 15 minutes, wala pa eh. Kung minsan seconds lang nagbabasa ng Bible, tinatapos ka agad eh. Minsan hindi pa nililista pa nga eh. Hindi man naiintindihan nililista, basta nailista ko. Okay, tapos na. Sana hindi po ganon. Kasi po, kung wala ang salita, kung manatili tayo sa salita ng Diyos, kung hindi po tayo manatili sa salita ng Diyos, so iyan po kasi ang panalangin, italaga mo sila sa salita mo, sa katotohanan mo, o Diyos. Awit 119, sabi nga verse 11, ang kautosan mo ay iingatan ko sa aking puso upang ako'y malayo sa pagkakasala. Amen? Kaya nga po napakaganda po yung meron tayong devotion. Hindi po ito utos si pastor, kaya nga po para sa akin, papasok po tayo sa kalatian ng taon. Sabi nga sa kanila, mag-check tayo. Kailangan natin mamove ang Holy Spirit. Hindi tayo ang gagawa. Ang gagawin lang natin, ilalim lang tayo sa kapangyarihan ng Holy Spirit. Napakahalaga po yan. Kung mangyayari lang yan, kung tayo po ay katulad ni Jesus Christ. Dahil si Jesus Christ na namuhay ng kabanalan. Sa bawat araw na ginawa ng Diyos, lagi niyang hinahanap ang sasabihin ng Ama. Nananalangin siya, lumalayo sa karamihan, nananalangin, gumigising siya ng maaga upang manalangin. Hanggang sa huling ministeryo ng kanyang buhay sa mundong ito, wala siyang inisip kundi sa kabutihan ng mga tao. Kung katulad ka ni Jesus Christ, hindi lamang pang sarili mong isipin mo, meron ka ng kinikita, meron ka ng ganito, pero yung oras na ibibigay mo sa Panginoon, ninanakaw pa natin. O ang naibigay natin 30 minutes, binabawas na pa natin ng 15 minutes. Naging 15 minutes, 30, naging 15 minutes lang. Hindi man kinukuha ng Diyos, di ba? Napaka-iksi ng ministry natin. Online Bible study. Online Bible study, hindi po maka-attend. Di ba? At minsan nga po, nakabukas yung kanilang account, pero hindi naman nakaharap sa cellphone. Opo, kasi nangyari sa akin yan nung tayo nag-online. Kasi kailangan kong uminom ng kape. Minsan walang minsan nakabukas yung ko. Opo, nagawa mo pastor, ikaw pala pastor ang promotor eh. Di ba? Kasi merong gumagano, akala mo nandun doon eh. Minsan naka-mute lang, di ba?
Ando doon yung litrato niya, akala mo nando doon siya, pero nagkakape na pala, di ba? Tapos pag nagpe-pray na, amen, amen, amen. Di ba? Kasi online eh. Hello? Sino dinadaya natin? Sarili natin. Bakit madadaya ba natin ng Diyos? Sino ba ang magmamana noon? Sino ba ang, sabi nga ng Galatians chapter 6 verse 7, hindi natin madadaya ang Diyos. Kung ano tinanim ng tao, yun ang anihin niya. Amen? Kaya never na dumating na ang pagkakataon na maghanap tayo ng napakagandang resulta ng ating ginawa. Kung ang ginawa natin ay may kabanalan, katulad Jesus Christ. Ayan po. Mamumuv ang maraming pagkapala sa atin. Mamuhay tayo sa kabanalan sapagkat hindi natin nakikita ang Panginoon kung walang kabanalan. Live a holy life because no one will see the Lord without it. Yung po yung ating teksto sa Hebreo. Napakahalaga po na simple lang, pero dapat yung kasimplihan nagagawa natin. Gaano pa yung kalaliman na gusto nating malaman? Ang kalaliman po na hinahanap ng Diyos ay yung tayo mamuhay sa pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa ating kapwa. Kaya napakahalaga po na maintindihan natin kung sino tayo. Intindihin natin kung sino tayo. Hanggang di natin naintindihan natin sarili, so, lagi tayong bumalik sa ating sarili. Ulitin ko po, ang nakakaalam na kung holy ka, ikaw lang at ang Diyos. Walang nakakaalam yan. Makita ko man kayo masipag, mabait kayo sa harapan ko, malay ko kung ano nasa loob mo. Di ba? Pero hindi ko sinasabi, nagdadoubt ako sa inyo. Actually, lagi po kayong pinagpe-pray. At hindi ko po ninanais na kayong magkaganon tayo. Kaya lang po, checkin natin ang ating sarili. Sabi dito, sikapin ninyo makasundo ang lahat ng tao at magpakabanal. Sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganon, ng may kabanalan. Kaya nga po, live a holy life because no one will see the Lord without it. Kaya po, napakahalaga na tayo po ay mamuhay. So, ito nga po, make sure you are holy. Paano po yun? Kung ikaw iligtas na, sinabi nga ng Romans chapter 5, verse 1, meron tayong kapayapaan ng kaugnayan sa Diyos. Dahil pinawalang sala na tayo. Amen. Meron na tayong kapayapaan. Hindi tayo natitigatig. Ano man ang mangyari. At ang bunga po nito, dahil ikaw ay pinatawad ng Diyos, meron kang kahabagan sa iba. Merong pananaw sa iba na ganito. Pag hindi siya nakakilala sa Panginoon, mapapahamak siya. Kaya gagawa ka ng paraan. Hindi naghahangad ng Diyos ng kaagad-agad. Hindi po yan 24 hours magagawa mo ang lahat ng bagay. Hindi po. Pwede magsimula ka sa prayer. Ipag-pray mo siya. Kaya merong tinatawag, ipag-pray mo siya for 2 months, for 6 months, lalo sa mahal natin sa buhay. Ako po, hindi ako tumitigil hanggang ngayon. Marami pang mamahal sa buhay. Hindi pa ako kumikilala. Pero hindi ako tumitigil sa pananalangin dahil alam ko, kapag sila'y kinuha ng Diyos at wala sa Panginoon, mapapahamak sila. Amen? Masaya nga dito, pag birthday, nakikita kami. Sa kabilang buhay, makikita pa ba kami? Hello? Hindi na. Kasi pagka makikita pa, lahat ng mga kasalanan, pati yung mga born again, nandun sa langit, wag na tayong mag-Bible study, wag natin paniwalaan ang sinasabi sa Bible. Hello? Minsan mahal natin ang mahal natin sa buhay, minsan maging kontra tayo sa kanila. Hindi po yung kontra yun, parang kukontrahin mo, hindi po, unti-unti. Ipaliwanag mo sa kanila. Paanong paraan? Yung ginagawa mo. Alam po ba nyo, nakaburo ng tatay ko. Nandito po kami, mating kami. Pagdating namin doon sa bahay, sabi ng tiyahin ko, saan kayo galing? Kasi tradition yun eh. Bakit yung iniwanan ng tatay nyo? Patay na tatay ko eh. Sunday, isang linggo nakaburo, mahigit isang linggo nakaburo ng tatay ko. Sunday, sumamba ako, nandito ako. Kung natandaan po niyo. Pero hindi ko sinasabing gayahin niyo ako. Pastor ako eh. Kailangan ako nasa kapilya. O hindi man ako pasto-pasto. Dito na lang ako. May patay kami. Wala akong problema. Hello? Pero pagdating sa mahal mo sa buhay, di ba? O yung mga mahal sa buhay, nga, parang kontra ako sa kanila. Bandang huli, ano man nangyari? Pag-pray mo nga kami, pray. Pag-pray mo nga kami, pray. Di ba? Nung una, nire-reject ka eh. Nagtatawanan ka. O. Minsan ayaw natin yun. Nire-reject tayo. Pagtatawanan tayo, sa sama loob nila, ayaw natin yun. Hindi. Paano natin sila may tutuwid? Yung nakakakiliti, alam mo, i-bless ka ng Panginoon, mag-pray ka ba? Alam mo, ganito.
Hindi mo, si Jesus Christ sabi nga, magsisi kayo, talikuran yung kasalanan. Di ba? Hello? Ano sabi niya sa mga Pariseo? Kayong mga lahi ng alupong. Yung mga Pariseo at Iskriba, sabi ni Jesus, kayong mga lahi ng alupong. Sino sa inyo magsasabi makakaiwas kayo sa hatol ng Diyos, sa parusa, sa impyerno. Di ba? Si Jesus Christ na nga lang ganyan. Hello? Pero mahal niya ang lahat ng tao. Hello? May time na tayo ay lalaban. Lalaban saan? Hindi po yung lalaban ng kipagsuntukan. Yung salita ng Diyos, ipamuhay mo. Hello? Kahit ka nasa loob ng kapilya lagi, kung hindi mo na pamumuhay yung nadidinig mo, walang kwenta po yun. Hindi yan ang pagiging Kristiyano. Kaya nga po, napakahalaga po na tayo po lahat ay kumilos. Ngayon po, ang tawag ng body of Christ, magkaisa. Paano tayo magkakaisa? Paano tayo magkakaisa? Hello? Kung hindi tayo mamumuhay may kabanalan, nasa ating programa, nasa atin yung iniisip lang natin, yung gusto natin, hindi yung kabanalan ng Panginoon. Ano yung kabanalan? So kasama po yan, kung nagbabasa ka ng Bible, sabi nga, huwag kayong magtalo-talo, magkaisa kayo. Di ba? So sinabi sa Bible yan. Kaya nga kung tayo po ay namumuhay sa salita ng Diyos, sa kabanalan, sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, pakikinggan mo yung sinasabi ng Bible, hindi ito. Hindi ito. Amen? Kaya napakalaga po yun. Hebrews chapter 12, verse 14. Tapos pagdating po sa 16, anong sabi doon? Okay, sabi doon sa 15 to 16, ang sabi doon ay, pag-ingatan ninyong huwag tumalikod ang sino man sa inyo sa pag-ibig ng Diyos. Huwag kayong magtanim ng sama ng loob nang dahil dito'y napahamak ang iba. Pag-ingatan ninyo na huwag makiapid ang sino man sa inyo at pawalang halaga ang mga bagay na espiritual tulad ng ginawa ni Esau. Ipinagpalit niya sa pagkain ng kanyang karapatan bilang panganay. Ang pakikiisa sa kasalanan at paggawa ng kasalanan ay katulad po ng pakikiapid. Ang sinasabi ng pakikiapid ay yung pakikiisa sa kasalanan. Kaya po mga kapatid, kung tayo po ay nakikiayon sa mundong ito, sinabi nga po ng Romans chapter 12 verse 2, magbago na kayo ng pag-iisip, di ba? At wag na kayong umayon sa takbo ng mundong ito. So mga kapatid, ang tawag sa atin ay holiness, mamuhay sa kabanalan tulad ni Jesus Christ. Kaya po napakahalaga po, naintindihan po natin kung papaano namuhay si Jesus Christ sa mundong ito. Matthew chapter 5 verse 8, ang sabi nga, mapalad ang may malinis sa puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Pero by the way, kailan ba natin makikita ang Diyos? Sinasabi ng Bible, hindi po yung rapture. Kasi sa bawat araw na ginawa ng Diyos, sumaharap tayo sa Diyos. Pagising mo pa lang, pananalangin mo, sa every time nanalangin ka, mahal ko sa Diyos. At actually, nasa harapan lagi tayo ng Diyos. Kaya nga po, isipin po nyo, lagi tayo nasa harap ng Diyos. Kaya nga sabi, sino makapagtago sa atin? Paano tayo makapagtago sa Holy Spirit? Kahit tayo pumunta sa kailaliman, kahit doon sa pinakamadilim. Sabi nga ng awit 139, ang dilim sa iyo, liwanag pa rin. Di ba? Kahit pumunta ako sa silangan, ando doon ka pa rin, sasamahan mo ako. Di ba? So, sana magtatago. Palagay nyo, yung Holy Spirit ba ng Old Testament at Holy Spirit nitong New Testament ay magkaiba? Hello? Pinuulit-ulit sa New Testament ang Diyos nung nakaraan. Sa kasalukuyan at siyang darating ay isa. Hindi siya nagbabagong Diyos. Hello? Sana unawain po natin yon. Kung nagbabasa ka ng Old Testament, paano tinuwid ang mga tao doon, ganun din tayo tutuwid ang Diyos. Ang kaibahan lang ngayon, merong pag-ibig. Hindi na sa pamagitan ng batas. Nung araw, death penalty, babatuhin hanggang mamatay. Hello? Yun lang araw ng Sabat. Nagdala ka ng apoy, nagtrabaho ka, papatayin ka, babatuhin ka. Hello? Ngayon po hindi. Kahit gumawa ka ng masama, kahit masama ang ginawa mo, pumunta ka sa church, tatangkapin ka pa rin ni Lord. Bakit? Nasa ilalim tayo ng kagandahan loob ng Diyos. Nasa ilalim tayo ng kanyang pag-ibig. Hello? Kaya yung pag-ibig na yun, pag natapos na, nakakatakot. Wala nang awa-awa kapag humatol na ang Diyos. Hello? Hindi pa ito ang panahon ng paghatol. Kaya kumilos po tayo. Sabi mo sa katabi mo, kumilos tayo.
I-save natin yung mahal natin sa buhay. Paano? Paano magsisimula? Ipag-pray natin. Tapos pakita natin yung ating halimbawa. Hello? Yung halimbawa. Nagpe-pray ka ba? Nakikita ka ba? Nagbabasa ng Bible? O yung Bible mo, pagdating mo sa bahay, itinatapon mo lang. At sa araw na ginawa ng Diyos, tuwing Sunday lang nakikita ng tatay mo, ng nanay mo, kinukuha mo yon. Hello? Hello? Ano yung naitanim natin? Alam niyo, nung ako po nasa nasa reliyon, nung ako po nasa kulto, alam po ba niyo ang pagtatanim po? Bawat merong pupuntahan kami. Hindi ba yung, alam niyo, nagpaparade, yung nanalangin yung butil-butil. Nagtatanim po yan. Hello? Noon, nananalangin kami, 11 o'clock hanggang 1 a.m. ng gabi, ng madaling araw. 2 oras nagpe-pray kami, nakaluhod pa kami. Hello? Hello? Nagagawa ko namin yan. Hindi lang isa. Araw-araw. Hello? Nasa kulto akong pananampalataya noon. Pero ngayon sabi natin, tama tayo. Ang Diyos ang katotohanan. Siya ang daan ng katotohanan at ang buhay. Pinagmamalaki natin, di ba? Pinagmamalaki natin, tama naman. Ang problema, hindi makita sa atin. Kaya wala tayong makita sa ating halimbawa. Kaya sabi ng Bible, maging asin at liwanag kayo nasa libutan. Paano maliliwanagan sa salita ng Diyos kung nalalabuan sa ginagawa natin? Hello? Sa iniisip natin. Hirap. Bakit, pastor, nagagawa ba lahat? Hindi. Paano ka naging mali sa harapan ng Diyos? Lagi ko inaamin. Tinitingnan ko. Pero hanggang hindi mo titingnan ng kahinaan mo, hindi ka magbabago. Hello? Hindi ka tutulungan ng Diyos. Sabihin mo, pagod na ako, Lord. Ito na yung problema ko, pagod na ako. Hindi natin kaya. Pagod na ako. Antayin po ba na magkaroon ng disgrasya, yung mga kamalasa na sinasabi? May kamalasan pa ba sa mga Kristiyano? Actually, wala na eh. Kaya lang, dahil binubuksan mo ang pintuan, ang bintana ng demonyo sa buhay mo, kaya gumagawa siya sa iyo. Kaya naghihirapan ka, wala ka ng kapayapaan, maganda sa iyo, magmamall, kakain pa ganito, parang hindi ako lumabas. Pagkaroon ng pagkain, hindi ako masaya. Pero ako, kahit na pag-uwi ko, masaya ako. Kasi po, na-share ko ang Word of God. Hello? Kahit nahirap ako. Opo. Kahit marami nagre-reject sa akin, minsan pagbahay nga, minsan sisermonan ako. Diba? Hello? Siyempre, siya yung kritiko, yung misis ko. Siya, ngayon, lagi ka nakapikit. Diba? Itubig niya ako. Minsan may sinabi ka ganito, haba-haba na siya sabi mo, dapat ganito lang. So, siya yung kritiko. Hello? Tumayo po tayong lahat, mga kapatid. Tumayo po tayong lahat, mga kapatid. Basahin ko po sa inyo sa Colossus chapter 3, verse 2. Dito po tayo magtapos. Okay, sabi po dito, ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Hello. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo. Alam niyo, kung nasa iyo po ang salita ng Diyos, maintindihan po niyo ang sinasabi dito. Kung nagbabasa ka ng Bible, maintindihan mo. Kasi nga ang sinuturo dito sa Biblia ay salita ng Diyos na galing sa langit. At totoo, nasa langit na. Kahit na si Jesus Christ sa langit na ngayon. Kahit na ang Holy Spirit nasa atin ngayon, nandito sa ating mga puso, nakakonekta siya sa langit, sa Ama, at sa Panginoong Jesucristo. Tandaan niyo, mga kapatid, ang salita ng Diyos sa mga bagay na galing sa langit. Hindi pa yung nakatingin ka, oy, may buwan, may bituin. Ano ba yung galing sa langit? Ano ba yung mga bagay sa langit? Ito yung mga bagay na inahanda sa atin, ibinigay na sa atin, sinabi na, nasulat na sa salita ng Diyos, at ang sinabi nga ni Jesus Christ, mawawala ang langit at lupa. Pero ang mga salita ko hindi magkakabula. Ano ang paniniwala mo sa buhay mo? Ano ang nasa isip mo ngayon? Bakit natin minsan kinukumpara ang salita ng Diyos at minsan natatabunan pa yan ng ating mga kaisipan? Kasi hindi tayo makapagtiis
maaring tayo ay nabubuli, o maaring minsan, para bang hindi maganda ang nangyayari. Kasi nga po, hanggang ang Diyos ay hindi natin ginagawang Diyos, hindi natin talaga lubos siya maunawaan. Amen? Kasi po lahat tayo gusto natin laging may solusyon. Amen? Hallelujah. Kapag may problema, kailangan solusyon ka agad. Pero sa Diyos hindi. Minsan ialot ka pa na malugmok ka sa kawalan para makita mo kung anong kagandahan ng Diyos. Sa dami ng nakita kong mga gawa ng Diyos, nakita nga po si Pastor Toto. Pag nagkukwento po yan, naiiyak kami. At mismo siya umiiyak. Alam mo, ang mga anak ko, para lang makapag-aral, pinagtitinda namin ng banana Q. At alam mo, sabi nga nung nanay niya, alam mo, sabi ng asawa ni Pastor Toto, sabi niya, alam mo, bibili kami ng malaking bangus. Hahatiin namin yon, 5 hati. Para sa bawat araw, ito sasabawan, ito sasarsahan, ito, yun ang ulam nila. Actually, buti na lang, mayroon pa nabibili. No? Yung iba kasi asin lang. Ibili sila ng giniling, kalahating giniling. Hahati-hatiin yun. Plastic, 5. Bakit yung Sabado? Kasi yung Sabado, nandun sila sa chapel, naglilinis. Kaya doon, may pagkain. Kahit paano. Hello? Pero ngayon, hindi ko po sinasabing milyonaryo niya, pero kaya po nilang magbigay ng milyon. Actually, nagpagawa nga po ng kapilya nila, yung anak niya. Ilang milyon po ang ginastos doon. At yung anak niya, sabi niya, Papa, punta kayo sa Singapore. Sige, 1 buwan kayo doon. Diyan muna kayo. Punta sila ng halos, as may kapatid siya sa Amerika. Sige, Pa, gusto niyo punta ng Amerika? Sige, sagot namin. Mamasyal muna kayo doon sa kapatid mo. Mamahinga muna kayo doon. Masarap, di ba? Pero hindi natin alam yung pinagdaanan. Kaya ba natin yun? Minsan titingnan natin yung sarap eh. Hindi natin alam yung pinagdaanan sila. Nagkaroon ng katapatan. Maging tapat po tayo. Make sure you are holy. Maging tapat po tayo. Holy ka ba talaga? Bakit pastor, tanong ka ng tanong? Kasi hindi ko kayang sagutin yun eh. Ang makakasagot lang, ikaw at ang Diyos. Kung ano ginagawa mo sa buhay spiritual mo, yun. Ang alam ko lang, sabi nga, ang anak ng Diyos nakikinig ng salita ng Diyos. Eh si Jesus Christ pa, di ba? Anak siya ng Diyos. Kaya nga tayo naging anak ng Diyos. Hello? Kaya tayo tinuri ng anak ng Diyos dahil ng pagtanggap natin sa kanyang anak. Amen? Kaya siya naging panganay natin, si Jesus Christ. Hello? At sinabi ni Jesus Christ, ang anak ng Diyos na nakikinig ng salita ng Diyos. Kaya kung wala tayo sa salita ng Diyos na nandito sa atin ay damdamin, feeling, emotion, hindi po yan ang tunay na kabanalan. At sasabi nga ito natin, wag yung sa panglupa, kasi ang panglupa dito ay temporal lang yan. Hello? Kahit makabili ka ng mansyon, 6 million, makabili ka ng 2 kotse, 20 million, mahal nun, di ba? Iiwanan mo ulit niya pag namatay ka. Hello? Nakasulat sa Bible. Ano madadala mo pag namatay ka? Kung ikaw ay pinanganak na walang dala, aalis ka sa mundong ito, wala kang dala. Tama. Hello? Pero ang sabi ng Diyos, ma-enjoy mo ang sanlibutan, pwede yan. Hello? Sinong gustong mapunta sa ibang bansa? Mamasyal, pumunta ng Boracay, hindi po yan pagkakait ng Diyos. Hello? Maging tapat ka lang. Totoo po yan. Huwag kayo. Kasi huwag natin sayangin. Baka mamaya, bumaksak ang katawan natin. Diba? Itinutok natin sa libutan. Siguro doon nabalansihin natin. Huwag lang puro kita-kita ng pera. Kahit pa paano. Bigyan mo ng reward ang sarili mo. Tumulong ka sa iba. Yung blessing na dumating sa iyo, i-share mo sa iba. Kinalulugdan niya ng Diyos. Kaya po mga kapatid, sa oras ito, lumapit tayo sa Diyos. Aminin natin kung sino po tayo. Make sure you are holy. Ulitin ko po, ang nakakaalam niya na ikaw lang at ang Diyos. Assignment ko sa inyo, checkin nyo yung sarili.
At kung kayo nag-ministry, ang goal po natin at nais natin, makilos natin ang Diyos. Ang pagpapala ng Diyos ay umulan sa atin. Bumahan ng pagpapala sa atin, hindi po pera. Yung signs and wonders and miracles, yung panalangin ng ating kapatid kanina, di ba? Signs and wonders and miracles. Alam niyo kung bakit? Pag mayroong signs and wonders and miracles, ang ibig sabihin, natataas ang kanyang pangalan. Amen? At maraming tao ang possible, may hipo. Hallelujah. Tayo po ay manalangin, yumuko po tayo. Habang doon po sa kinatatayon ngayon, sabihin nyo, Ama, sabihin nyo kung sino po kayo. Kasi yun laging ginagawa ko. Lord, alam mo kung sino ako. Patawarin mo ako sa pagkukulang ko. Yan lang po hinihingi ng Diyos sa atin eh. At yung talikuran po natin kung maaari, yung mga gawa ng kasalanan. At maglingkod tayo sa Kanya. Hindi po sinasabi maglingkod ka sa Kanya kahit may kasalanan ka, kahit hindi ka nagiging ganap sa Kanyang buhay, kahit magtago ka ng kasalanan, maglingkod ka sa akin, okay lang. Hindi ganon. Siguro po ibalik natin, bumalik tayo sa Panginoon. Bumalik po tayo sa Panginoon. Kasi mag-beneficio niyan ikaw at ang Diyos at ang pamilya mo. O Diyos, tulungan mo po kami. Tulungan mo po kami, O Diyos. Madalas, kami po ang nasusunod, pero nasa basa namin lagi sa iyong salita, na kami pailalim sa iyong kapangyarihan. Sundin ka namin. Mahalin ka namin ng buong puso, buong lakas, buong pag-iisip at buong kaluluwa. Tulungan mo kami na magawa po namin to upang maibig namin ang aming kapwa. Yung tunay na paglilingkod ay magawa namin sa aming kapwa. Kaya, O Diyos, dalahin ko po ang bawat isa ay gisingin mo. I-revive mo po kami, Panginoon. Lord, pakita mo sa amin ang kalakihan mo, ang iyong kapangyarihan. Magagawa mo ang lahat ng bagay. Bagamat, Panginoon, marami kaming masakit na karanasan. Lord, hindi dapat kami mamuhay sa sakit at mga karanasan, O God. Kundi mamuhay kami sa katotohanan na ikaw ay Diyos. Sapagkat sa mundong ito, O Diyos, kaya mong ayusin ang lahat ng bagay. Kaya, Panginoon, O Diyos, sinusuko po namin sa iyo. Muli, ako po na iyong lingkod, nagsusuko ako sa iyo. Sinusuko sa iyo ang iglesyang ito, O God. At ang dalayan ko po, Ama, Lord, ikaw po ang kumilos sa amin. Tulungan mo po kami na yung nasabi mo kami magkaroon ng kabanalan, maging ganap ito sa aming buhay. At ito po ay makita, hindi lamang po sa loob ng kapilya, kundi sa bawat lugar kung saan kami naroon, sa aming trabaho, sa aming pinapasukan, sa aming bahay, kung saan man kami naroon, O Diyos, makita at masalamin, mabasa sa amin ang tunay na pagiging Kristiyano. Ama, dalahin ko po, tulungan mo po kami, lalo sa mga kabataan, sa mga parents, sa mga batang lumalaki sa kapilyang ito, tulungan mo po kami na may pagpatuloy namin ang gawaing pinagkatiwala mo sa amin. Maging ang lahat po ng mga kapatid na wala ngayon ang kasama namin. Bawat isa sa amin, hipuin mo ang bawat isa saan po kami naroon. Bayaan mo na kami lumago sa pag-ibig sa iyo, O Diyos. At Ama, yung pangangailangan ng bawat tahanan, ako po'y dumadalangin financially, materially, spiritually. Lord, pagpalain mo ang iyong mga anak tulad ng iyong pangako. Lord, yung pangarap ng iyong mga anak, yung nangangarap ng negosyo, yung pagkakakitaan, papasukan na trabaho. Panginoon, ako po'y dumadalangin, pagkalooban mo po kami. Pagkalooban po kami ng pagkakataon, yung trabaho, maayos sa trabaho, maayos sa pasweldo. At yung kalusugan, kalakasan para kami po'y magpapatuloy sa paggawa, sa pagtatrabaho, sa paghahanap buhay. Ama, biyayaan mo yung mga anak ng mga estudyante, Panginoon, sa elementary, high school, hanggang college. Patuloy at dalayan po namin, lahat po sila ay makatapos, lahat po sila ay makagraduate at hanggang sa pagkuha ng board exam, kung ano man ang kanilang exam na kukuhanin. Lord, samahan mo pagtagumpayin ng iyong mga anak. Lord, dalayan ko po managana ang iyong mga anak tulad ng iyong pangako. Lord, ma-enjoy po namin ang pagiging Kristiyano namin. Lamang turuan mo po kami maging tapat sa pamumuhay ng may kabanalan.
Ama, salamat po. Salamat po sa lahat ng ito. At aking inaangkin, O Diyos, mula sa kalangitan, ibubuhos mo ang masaganang pagpapala. Lord, ano po ang problema ng iyong mga anak na narito? Lord, maging emotional, maging sa relasyon sa loob ng tahanan. Dalayan ko po ang iyong pagkipo, Lord. Kahabagan mo kami. Lord, hugasan mo kami na maldugo ng Panginoong Hesus, ang bawat tahanan, ang katawan lupa na may mga sakit karamdaman, O God. Lord, dadalayin ko po lahat ng may mga karandaman, si Brother Danny Soriano, God, Lord, in the name of Jesus, si Brother Lito Villaperte, lahat po na may mga karandaman, O God, sa panahon ito, Diyos, maging ako na lingkod, lahat po kami, ang mga senior, ang mga elderly po namin, lahat na may mga karandaman, O God, lalo sa panahon ito, Diyos. Lord, protection mo po kami, pagkalingin mo po kami, O God, at ito po yung aming inaangkin, tulad ng iyong pangako. Ano man ang hilingin namin, angkinin namin na ito matatanggap namin. Kaya Lord, marami na pong salamat. Naniniwala po kami na ikaw kung may kilos araw-araw sa aming buhay. At sa araw na ito, O Diyos, tutugunin mo ang aming mga dalangin. Salamat po, Ama. Purihin ka po, O Diyos. Purihin ay dakilang pangalan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, ito po ang aming dalangin. Amen and amen. God bless you.